Paano ka hindi ma-charge ng additional 30% ng Facebook every time na nagbo-boost ka sa Facebook ads? Kung hindi mo pa to alam, make sure na panoorin mo at tapusin ang video na to. Gusto ko lang i-remind ka na may mga changes si Facebook. And most of the changes na ginagawa ng Facebook is hindi nanonotify at hindi aware yung mga advertisers na gumagamit ng Facebook. So my goal dito sa mga videos na ginagawa ko is to help you na ma-maximize mo ang Facebook, also mabigyan ka rin ng mga tips, updates, and strategy on doing Facebook ads. Mapapansin mo dito, starting February 2024, almost 1 year na po ito, when you boost in Facebook iOS app from your iPhone or iPad, you will pay Apple App Store because of this. Apple service fee is added. So, ilang percent yon? 30%. Kung ikaw yung nag-a-add sa cellphone mo, and I believe using mobile, mas mabilis mag-run ng ad. Okay, so as you can see here, pinapakita ko sa demo natin is yung aking Facebook page. So, every time nag-run ka ng boost post, no, na-charge ka ng additional 30% dun sa total ad spending mo. So, hindi po yun napupunta kay Meta or kay Facebook. Napupunta yon kay Apple, kay iOS, kasi naglalagay siya ng charge. Parang credit card mo. Hindi mo alam, merong hidden charge. So, ganun yung process. So, ang mga advertisers ngayon, especially sa mga baguhan na nag-run ng ads, boost post ang pinaka-user-friendly na gamitin sa panahon natin ngayon. So, ang gagawin natin, i-click lang yung boost post, tapos tayo na magde-decide kung magkano yung budget, ano yung location, ano yung targeting, and boost post now. And dahil sa sobrang user-friendly niya na gawin, hindi aware yung iba na na-charge pala ng sila ng additional 30%. So Coach Jay, meron bang paraan para hindi ako ma-charge ng iOS sa pag-boost post? Yes, merong paraan. Maraming paraan. Number 1, how to avoid Apple fee or service fee. So how to avoid yung Apple service fees? Number 1 is you need to boost content, okay, or yung mga ibuboost mo yung available na ad sa page mo na gusto mong i-boost using your laptop or computer. Punta ka sa facebook.com, boost content without Apple services fee by going to facebook.com using your computer or prepared mobile web browser. So meaning to say, kahit na naka-iOS ka or naka-iPad, gamit ka ng Google Chrome or kung ano man yung browser na prepared mo, and then dun ka mag-login. Don't use yung built-in app na connected sa iOS. Okay? So by doing that, masasave mo yung 30%. So paano naman yung next? Pwede ka mag-add ng free paid to your ad account from payment settings on facebook.com. Gagamitin mo yung fund na to para i-boost yung post mo dun sa page mo. Okay? Kahit na meron kang Facebook iOS app. Okay? Without paying the Apple service fee. So meaning to say, mas maganda pala na dapat mag-a-add muna tayo ng fund dun sa ating ad account. And paano mo yung gagawin? I highly recommend and suggest na gumamit ka ng web browser or computer kapag maglalagay ka ng fund. Okay ba yon? So next, boost content from Meta Business Suite. Yan. So Meta Business Suite, so platform siya ng Meta na kung saan mas magiging manageable yung pag-run ng ads mo. So basically, punta ka lang dito sa Meta Business Suite and then makikita mo yun sa computer mo. And dun maraming kang pwedeng magawa, content, replying the page inbox, commenting the post, and so on. Okay? And another thing is create ads from Meta Ads Manager. So basically, yung process na to is magkikreate ka ng ads using your laptop or a desktop. Magla-login ka mismo sa browser din. So, ang goal is ma-avoid mo yung 30%. Kasi kung i-compute natin guys, let's say, nasa industry ka ng real estate. And then, you're running ads ng, sabihin natin regular budget mo is 50,000. So, yung 50,000 mo na to, nare-run sa Facebook ads, no? Plus the Apple service fee, magiging total of 65,000. Okay? So, meaning to say, mas makakasave ka ng mas malaki kung hindi ka
gumagamit ng Boost Post gamit yung iOS mo. Okay? Wag na wag mong gagawin yon directly. Wala kang fund dun sa iOS, sa Facebook Ads Manager mo. Tapos, login ka using your cellphone, kagaya nito. Tapos, click mo yung Boost Post now, and that's it. No? Wag na wag mo yung gagawin. Nagmamahal ang Facebook Ads. And bukod sa nagmamahal ang Facebook Ads, yung mga other iOS or software, buti sa Android wala pa naman itong ganitong release, si iOS lang yung merong release ng ganito, na kapag gumamit ka ng Boost Post using iOS app directly, kinlik mo yung Boost Post using the app, matcha-charge ka ng additional 30%. Alright? So hopefully, nakatulong sa'yo yung very short video na to. Kung hindi ka pa aware, ngayon mo lang nalaman to, no? Can you please type dyan sa baba ng video na to? Thank you, Coach Jay. Now I know. And kung tingin mo namang makakatulong to sa mga friends mo, or mga co-agent mo, or sa mga business partners mo, or for someone na alam mong makakatulong din to sa kanila, feel free to share this video, like this video, and ilalagay ako ng link sa ibaba ng video na to. Ilalagay ko yung link ng aking Facebook group community. So kung saan doon ako nagpo-post ng mga regular updates. From time to time, nagla-live din ako doon. So kung saan doon ko pinag-uusapan, doon namin pinag-uusapan yung mga changes and updates na nangyayari sa Facebook ads. So go ahead, i-click mo yung link sa ibaba ng video na to para makapag-join ka doon sa aking free Facebook ads group. Once again, this is Coach Jay. Thank you so much for watching. That's it for now. See you on the next one.